Good morning, magandang umaga sa ating lahat na ating mga kapatid sa pananampalataya, mga sumusubaybay sa ating pong pang-araw-araw na pagkain ng ating espiritual na katauhan. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating daily devotional, year 2. At ngayon po, araw ng Miyerkules. It's Wednesday here in Bayambang, Nueva, Bayambang, Pangasinan. Ayan. I am here in Bayambang, Pangasinan together with our leaders kasi kahapon po ay dinalaw namin ang church natin sa Posurubio dahil sa ating construction at ang pagpapatuloy po ng gawain pagpapagawa ng simbahan natin sa Posurubio, Pangasinan. Then after Posurubio ay nagtungo po kami ng Mangaldan Church para dalawin din yung kanilang sariling effort. Nakapagtayo po sila ng sarili nating simbahan sa Mangaldan, Pangasinan. Tapos andito na po kami. Ito pong aming stay ay sponsored by MBSBM sector under the leadership of Reb Grace Labordo. Bago po ako mag-anyayang samahan ako sa panalangin, ay akin pong hinihingi, pinamamanhik, na pindutin na rin po natin ang share button sa ating pong mga Facebook accounts upang maging blessing po ang ating daily devotional, hindi lamang po sa inyo. Kailangan nyo rin po yan, pero maging blessing po sa mas maraming tao, lalo na po ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Huwag kalilimutan, ang lahat ng daily devotional natin ay masusundan sa YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kapag nakapasok po kayo sa JLG Space TV, ay mag-subscribe na rin po kayo. And also, don't forget to press the notification bell upang ang mga future video uploads ay ma-notify po kayo. Ito po ang inyong Pastor Rene Alog at ang aking pong topic na isi-share ay how to claim your inheritance. How to claim, anong klaseng inheritance? Your spiritual inheritance. So, yan po ang ating babalangkasin sa susunod na 30 minuto ng ating pag-uusap-usap patungkol po sa dakilang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo na po ako ngayon at tayo po ay manalangin at idulog natin sa Diyos ang biyaya niya na dumaloy sa ating mga buhay habang tayo po ay nag-aaral. Let us pray. God in heaven, maraming salamat muli sa panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong biyaya na naghihintay sa aming lahat. Salamat po at amin pong ino-offer sa iyo ang lahat ng biyaya ng inyong salita ngayon. Dalangin po namin na dumaloy ang pagpapala, dumaloy ang kagalingan sa may mga sakit, dumaloy ang probisyon sa may mga pangangailangan, dumaloy ang solusyon sa may mga problema at mga suliranin, at dumaloy ang kagalakan sa mga nalulumbay at mga nalulungkot. Salamat po sa araw na ito. Alam namin ang araw na ito ay araw na banal at meron kang inihandang mabuting bagay para sa amin na inyong mga anak. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. So,
Ang akin pong topic ay how to claim your inheritance. Alam naman po natin lahat na bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay kasama na po, tayo ay kasama doon sa pinangakuan ng Diyos na makakatanggap ng biyaya sa kanyang pangako na nasa kanyang salita. How to claim your inheritance. At nakalagay po sa Acts 20 verse 32. Ayan po ang ating key passage ngayon, key verse ngayon. Acts 20 verse 32. I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Yan po ang key passage. And I just want to repeat, mga kaibigan, ang key passage natin kasi dito po iikot, dito gagalaw ang ating pag-uusapan sa susunod na mga sandali. Ang sabi ni Apostol Pablo, Acts 20:32, I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So ang tanong po natin sa bawat isa sa inyo, are you a follower of Jesus? Kayo po ba ay follower, tagasunod ng ating Panginoon Jesus? Do you read your Bible? Mga basic po na katanungan. Kayo po ba ay mga tagasunod ni Kristo? Kayo po ba ay nagbabasa ng kanyang salita? Naalala niyo po ang ating topic kahapon, 15 minutes of talking with God by reading your Bible, 15 minutes of talking with God with your prayers, and 15 minutes talking about God to others. Pag ginawa po natin yon, ay malayo na ang ating label ay backslider tayo. Amen? Pero pag hindi natin ginagawa, may kulang tayo doon. Hindi naman actually backslider tayo, pero hindi kumpleto yung ating dapat nararanasan na fellowship with the Lord. So, it's another question na akin pong tinatanong sa inyo ngayon, are you a follower of Jesus? And if the answer is yes, do you read the Bible? Do you read His Word? If both those things are true to you, ano yung dalawang things na yon? Follower of Jesus and reading the Bible, then you have an inheritance coming. Merong pong mana, merong inheritance, spiritual inheritance na darating sa iyo. Dahil yan po ang sabi ng Bible, no? Acts 20:32, I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Among all those who are sanctified. Ano po bang pag-uusapan? Inheritance. An inheritance is something that's rightfully yours. Pag sinabing mana o inheritance, ay ito yung mga bagay na nararapat para sa iyo. Rightfully yours. Nararapat, may karapatan kang mapasayo. Just for being part of a family. Sa isang pamilya, kapag ang mga matatanda, ang mga magulang natin ay pumanaw na at meron po silang kahit papano iniwan na property, automatic yan kahit ikaw ay hindi nakapag-aral, kahit ikaw ay hindi kagandahan ng buhay, automatic kasama ka ng mga kapatid mo na kahit magaganda ang buhay nila, kasama ka sa magkakaroon ng parte. At mapapasayo yun, rightfully yours, because you are
part of the family. Dahil bahagi ka ng pamilya. But, to enjoy the benefits of that inheritance, you have to claim it. Diba? So, meron ka ng entitlement, meron ng inheritance na entitled kang tanggapin because you are part of the family. Pero, magkaiba po yung, alam mong meron kang inheritance at ine-enjoy mo yung inheritance mo at the same time. Kasi marami pong may inheritance but they are not enjoying their inheritance mainly because magkaiba po yung alam mo lang at claim mo na at ine-enjoy mo na dahil na-claim mo na. We need to enjoy the benefits of that inheritance. So anong dapat natin gawin? We have to claim it. Kailangan po i-claim natin yung inheritance na yun. Alam niyo po ba mga minamahal, na bilang mga anak ng Diyos, entitled tayo sa all that God is and all that God has. Entitled tayo sa lahat ng meron ng Diyos at lahat ng pag-aari ng Diyos. Kasama po tayong magmamana. Let us just imagine. Imagine lang natin ng ating mga magulang ay billionaires. Imagine your parents were billionaires. Magiging hangal naman po tayo kung sila pag alis nila, pagpanaw ng ating mga magulang, ay hindi man lang tayo nag-spend ng time para basahin yung kanilang will and testament na iniwan. Di ba? So pagpanaw ng mga magulang, considering halimbawa na tayo ay ang ating mga magulang ay mga bilyonaryo, naka-stipulate na yan sa isang last will and testament. Naka-itemize na yan kung para kanino ito, para kanino. Iiwan na yan sa abogado. At pagpanaw ng mga magulang ay titipunin ng ang family lawyer, di ba? Ang mga anak ng deceased, yung mga namatay na mga magulang, para sabihin na kung kanino iniwan ang mga kayamanan. Hindi po pwedeng, hayaan mo na. Huwag nang basahin ang will and testament. Hindi, babasahin talaga yan. And you wouldn't get what was rightfully due to you. You wouldn't benefit from what belongs to you as their child. Kung hindi ka magte-take ng time para basahin ang mga nakasulat, naka-itemized na parte mo. So, ginamit ko lang po yung example na yan para dalhin natin ang parallelism sa relasyon natin sa Diyos. Kanina sabi nyo, malabo naman siguro yung anak ako ng billionaire. Pero hindi nyo po ba alam na anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos. And the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sabi po ng Biblia. The earth is the Lord's. Ang mundo, ang lupaing ito ay sa Diyos. At lahat ng narito. So dahil sa Diyos ito at tayo ay anak ng Diyos. Ito na nga po ngayon ang parallelism. So all that God has and all that God is ay tayo ang beneficiary. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Pero hindi natin nagagamit na-enjoy yung ating inheritance kasi in the first place, hindi natin inaalam kung ano ba ang atin. Kung ano ba ang dapat para sa atin. Para bang hinihintay na lang natin na ibigay sa atin yung atin, hindi natin tinutuklas yung ano ba yung atin talaga. Because when you become a follower of Jesus, you're not just a believer. You are a belonger. And I just want to repeat that line.
when you become a follower of Jesus, like me, you're not just a believer, but you are a belonger. You belong to God's family. You become part of God's family. And all the family privileges come along with that, including your spiritual inheritance. Amen? Kapag tayo po ay naging follower na ni Jesus, tayo ay hindi lamang isang believer, tayo ay belonger, at tayo ay belong, part of God's family. At lahat ng family privileges na kaalinsabay ng ating pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay sa atin na, including spiritual inheritance. Kasama na ang ating mga spiritual na biyaya na ating mamanahin. But it's still possible for you to walk through your entire life and not know what benefits are available to you as a child of God. Kahit na po, yan po ang sitwasyon natin na tayo ay anak ng Diyos at lahat ng pag-aari ng Diyos ay sa atin, i-claim lang natin dahil part tayo ng family, posible pa rin na tayo ay nabubuhay sa buong buhay natin na hindi natin ine-enjoy ang benepisyo na available para sa iyo at para sa akin bilang anak ng Diyos. At napakarami akong nakitang mga Kristiyanong ganyan na hindi nila alam ang kanilang mga benepisyo bilang anak ng Diyos. Hindi nila alam ang kanilang mga karapatan bilang mga anak ng Diyos. Kine-claim lang minsan natin, ako'y anak ng Diyos, mayaman ang aking ama, ang Diyos ang aking ama. Pero yung kanyang benepisyo na available para sa iyo, ine-enjoy mo ba ngayon? Yun po ang tanong natin. To choose to live that way is sad. To choose to live that way is not only sad but it's foolish. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, it's now time to enjoy the blessings as part or member of God's family. Tapos na po ang slave mentality. Let's get rid of that slave mentality. Tapusin na natin ang mentalidad na kailangan natin pagtrabahuan ng lahat para bigyan tayo ng Diyos, para enjoyin natin ang mga ibinibigay ng Diyos. Anak ka, bilang anak, karapatan mong enjoyin ang pag-aari, ang kayamanan ng iyong ama. Pero kinakailangan alamin mo at i-claim mo. Diba? Na alam naman po natin yung kwento ng prodigal son, yung mas batang kapatid, alam niya ang kanyang karapatan. Yung kuya, mas matandang kapatid, ay hindi alam ang karapatan. Siya ay naghahunting pa rin ng hayop para meron silang pang happy-happy sa kanyang mga kaibigan. Samantalang lahat ng naiwan sa ama ay kanya na. Samantalang yung bunso, pagkatapos niyang malustay ang lahat ng kanyang bahagi, ang sabi niya, babalik ako sa aking ama. At kung hindi na ako ituring na anak, ituring na lang akong isang alipin. So bumalik siya dahil alam niya ang kanyang karapatan bilang anak. Kahit nagpakalayo-layo, kahit nagpakasama sa buhay, naisip niya, dumating ang realization sa kanyang buhay, bumalik siya sa kanyang ama, tinanggap siya ng kanyang ama, ipinaghanda siya ng kanyang ama. Pero yung panganay, dumating at nagdrama. Tama po ba? At ang sabi niya, all my life, nag-serve ako sa iyo. Hindi mo man lang ako maipagkatay ng kahit ano para mag-enjoy naman ako sa aking mga kaibigan. Pero anong sabi ng ama? Anak, hindi mo kailangang humingi. Dahil ang lahat ng naiwan sa akin ay sa iyo. Di po ba? At marami po ang Kristiyanong nasa ganung kategorya. Alam natin na anak tayo ng Diyos, pero
nagmumukhang dukha pa rin tayo sapagkat akala natin na para ma-enjoy natin ang blessing ay pagsumikapan, pagtrabahuan natin. Hindi po. Konektado ka na sa Diyos. Basahin mo ang Biblia. Ano man ang pangako, i-claim mo sa iyo. Enjoyin mo. Yan ang gusto ng Ama para sa kanyang anak. God wants you to know what's available for you from Him. Gusto ng Diyos na malaman mo ang mga bagay na available sa iyo, para sa iyo, mula sa Kanya. He wants you to receive your spiritual inheritance. Gusto ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, na matanggap natin ang ating spiritual inheritance. And to do that, you need to read your Bible. And the Bible is the will and testament. Yan ang testamento kung ano ang sayo, kung ano ang pag-aari mo, ano ang dapat mong i-claim, ano ang available para sa iyo. Amen? Because the Bible says in 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, ang sabi po niya, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So very clear po ang panawagan, ang pangangaral, ang advice, ang abiso, ang turo ng Biblia, na ang sabi niya, ang salita ng Diyos, all Scripture is God-breathed. Hininga ng Diyos. Hiningaan ng Diyos. And is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So the Bible helps you live out God's purpose for your life. So tandaan po natin yan. Ang salita ng Diyos ay tutulungan tayong isapamuhay ang mga layunin ng Diyos sa buhay natin. It thoroughly equips you for what God has made you to do. And that's your spiritual inheritance. Yan po ang iyong spiritual inheritance. And nais ko pong idagdag na rin sa ating pag-aaral ngayon the 4 things God does through Scripture to pass on that spiritual inheritance. Ang 4 na bagay na sinasabi ng salita ng Diyos na dapat gawin ng kanyang salita para sa atin. Una po, He teaches you. He teaches you. God teaches us. He teaches you. God shows you the path on which you should walk. Pinapakita ng Diyos, tinuturo ng Biblia ang landas na dapat nating lakaran. He teaches you. He rebukes you. God shows you when you are off the path. Siyempre, pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, hindi lang puro teaching ang tinatanggap natin. May rebuke din. Rene-rebuke tayo ng salita ng Diyos. Kaya sa mga pangangaral na tinatanggap natin, kapag tayo po ay naitutuwid, wag nating personalin yung nagsasalita. Wag nating masamain yung nagsasalita na akala natin pinepersonal nung tagapagturo para sa atin ang salita ng Diyos. Hindi po. Talaga pong masakit ang katotohanan. Pag dineliver po ang katotohanan, huwag niyong tignan yung messenger. Tignan niyo yung message. Amen? Pakinggan yung mensahe. Yung mensahero, huwag niyong personalin. Ito naman si sister, ito naman si brother, ito naman si pastor. Pag nagturo, parang pinepersonal niya ako. Hindi po. Naging paranoid na po ang maraming mga Kristiyano na akala, pag nagtuturo po tayo,
At pag ang salita ng Diyos ay naipapangaral, akala ng marami, ay namemersonal. Talaga pong ganyan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay double-edged sword. Dalawang kabilaang talim na meron siyang na-accomplish pag palo mo at may na-accomplish siya pagbalik. Kaya nga siya double-edged sword. Mga kaibigan, kaya pag may rebuke, Lord, thank you for rebuking me. Tanggapin mo lang yung mga rebuke. Dahil ang mga rebuke na yan, mga kaibigan, ay oil to your head, sabi sa Biblia. Anointing to your head. Lahat ng mga correction na yan, huwag mong tignan yung mensahero, tignan mo yung mensahe. Dahil yung mensahe ay mabuti kung gagamitin natin. What else? He corrects you. So kaibigan ng rebuke yan. He corrects you. Tinutuwid ka. God shows you how you can get back on the path. Amen? Ano pa? He trains you. Sinasanay ka niya. God shows you how you can stay on the path. Stay on the path. So, as God teaches, as God rebukes, as God corrects, and as God trains you, you will become equipped for the life God has planned for you. Amen? You will be able to claim and enjoy. You will be able to claim and enjoy, claim and enjoy your spiritual inheritance. Mga kaibigan, panahon na po na ine-enjoy natin ang ating spiritual inheritance. Kristiyano tayo, maaring matagal na tayong Kristiyano, pero para bang we are living in the residue ng mga blessings. Ito na yung panahon. Pinatutunayan po ng Diyos. Yes, may global pandemic at merong another wave ng virus, ng cases. Pero mabuti ang Diyos. Dahil alam natin ang ating mga inheritance. Pine-claim ko ang aking inheritance, Lord. Ipapakita mo sa buong mundo na kahit na po merong economic downturn, may economic collapse, I will still serve you and I will live in your abundance. Amen. Because I am a child of God. You are my Father. And I know my rights. I know my benefits. I know my share, my part. Amen. And I want to enjoy. Kaya back to the Bible tayo. Balikan natin ang Biblia. At pag binalikan natin ang Biblia, automatic yan, ihanda din natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang Biblia ay tuturuan tayo. Ang Biblia ay ire-rebuke tayo. Masakit ang rebuke. Masakit ang correction. Pangatlo. At sasanayin tayo. God will train us. Using His Word, masasanay po tayo. Correction, sa sandaling i-correct tayo, itutuwid tayo, hindi natin ma-appreciate. Pero tignan natin yung resulta ng correction. Tignan natin yung resulta ng rebuke sa atin. Minsan, ang gagamitin ng mga instrumento to rebuke us ay yung mga mas bata sa atin. Minsan, isang eksena na tayo po ay ma-rebuke. Pero para sa ating ikabubuti po lahat yan. Amen? Para sa ating ikabubuti. Purihin ang Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, sabihin natin ito, Heavenly Father, as you teach, as you rebuke, as you correct, and train me, I will become equipped for the life you have planned for me. I will be able to claim and enjoy my spiritual inheritance. Amen. One more time po. Let's say, Heavenly Father, as you teach, rebuke, correct, and train me, I will become equipped for the life you have planned for me.
I will be able to claim and enjoy my spiritual inheritance. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. So sa ating pagtatapos, samahan niyo uli ako and I will declare the blessings now. Father in heaven, salamat po sa pagtuturo mo sa amin na hindi lamang sapat na alam namin kami ay miyembro ng pamilya at kami anak ng Diyos. Kinakailangan malaman namin ang aming inheritance, i-claim namin ang aming inheritance, i-enjoy namin ang aming inheritance. At para malaman namin, kailangan basahin namin ang mga stipulated, mga itemized na mga blessings namin. At habang binabasa namin, kami ay nakokorek, nare-rebuke, tinuturuan at sinasanay. Pero ito ay para sa aming ikabubuti. I-bless mo po ang bawat isa sa aking mga kapatid. At ang dakilang pagpapala ay patuloy na dumaloy po simula sa amin, sa aming mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kaibigan, nandito pa kami sa Bayambang, Pangasinan. At kami po ngayon, bibigyan ko lang kayo ng background. Dito kami ngayon chinek-in ng ating pong MVSBM sector sa, anong pangalan nitong resort na ito? Tignan natin yung pangalan ng resort na ito, ha. Meron silang wave pool no? Silver Concha Resort. Silver Concha Resort, and it's a big resort. Thank you again, siyempre sa aming sponsor. Thank you sa leadership ni Rev Grace Labordo. At kami ngayon ay nandito sa Silver Concha Resort sa Bayambang, Pangasinan. So ituro ko lang kayo. Ito po ang kanilang wave pool. Yan, malaki. Wala na akong time. Ay, saan ba yung wave pool? Wala pala kayong makita. Ayan. Yan po ang kanilang wave pool. Tama ba yun? Wave pool ang tawag. Basta ganun. Ayan, praise the Lord. Ayan ha. Ito naman. Ayan ha, gaganda po. Yung mga flowers. Oh. Magtuturo lang muna tayo. Ayan. Yan ang kanilang... Oh, yan. Wow. Mag-react nga po kayo. Ano pong mga yan po ang kanilang wave pool. Wala pang wave kasi hindi pa may oras lang kanilang paggalaw. Ito po. Kaya lang dahil sa COVID-19, again, parang kami lang po ang guest dito sa Concha, Silver Concha. Nakita ho ninyo, wala pong katao-tao. Mainly because sa sitwasyon ng COVID-19. So patuloy natin ipanalangin po ang sitwasyon sa Pilipinas, mga minamahal. At salamat po. Hopefully mamaya ay makapagbalik po ang inyong lingkod sa Hope Hour 1 to 2. Kung may signal, may Hope Hour. Purihin ang Diyos. Ayan. Amen. Amen. Ayan po. Ganda-ganda po, no? Nga natin ang iba pang... Huwag kayong magsasawa. Paalis na yung iba, pero ipapakita ko lang sa mga hindi pa nakakita. Andito po tayo sa Silver Concha Resort. Ganda po. Ayan, oh. Ayan. Dali, ha. Yun. Oh, galing. Thank you.
Tingnan nyo ang ating daily devotional ay kompleto. Kompletos recados. Praise God. Yan po. Thank you sa blessing. Lord, we speak forth blessing to this resort, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. So, ito po si Pastor Rene Alog. At kagalakan ko pong muling makapangaral sa umagang ito. I hope and pray na kayo po ay napagpala sa ating pong devotion ngayon. God bless and Shalom!